Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Batang Maynila to it's people power na mga kababayan. People power na daw. Etong mga taga-suporta ni BP Inday Sara ay nagtitipon-tipon sa Veterans Memorial Medical Center. At live po sila ngayon mga kababayan. Ito po yung live nila. Makinig tayo, makinig sa sinasabi. Isang boses na po pwede po magkaroon ng pagbabago ang ating lipunan. Kaya po maraming salamat po at kayo kasama po namin ngayong gabi. At sa mga kapulisan na nandito ngayon, maraming salamat po sa inyong pagtulong para po maging mapayapa ang ating sinasagawang vigil sa gabing ito. Para may paramdam po natin ang suporta po natin sa ating VP Sara sa kanya pong pinaglalaban para po sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyo. Tinatay Rani po. Yung mga kasamahan po natin, pagtapos yung kumain, dito po tayo. Para po ipakita natin na tayo ho ay nagkakaisa. Dahil marami pa rin ho ang nakikiramdam lang. Ipakita ho natin na ito na ho ang panahon na lumabas tayo para sa bayan natin at sa kapwa natin. Yung mga dumadaan po rito, ma'am, para rin po sa inyo to, nagbabayad kayo ng taxes nyo, winawaldas ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ito po, para po sa... Teka, parang mali parang yung pinaglalaban nila, parang yun nata ang pinatatamaan na ito Sabi niya kasi, etong ating mga nasa gobyerno ay winawaldas ang pera ng taong bayan. Paano ba nagsimula itong issue na to? Etong kaguluhan na to, saan ba nagsimula to? Dahil sa confidential fund. Dahil hindi maipaliwanag ng Vice Presidente kung saan nagastos o saan napunta yung pera ng taong bayan. So parang parang pinapatamaan mo ata, Brad, yung pinaglalaban nyo. Akala ko ba pinaglalaban nyo Sara Duterte? Bakit ngayon may patama ka kay Sara Duterte? Sinasabi mo, winawaldas yung pera ng taong bayan. Yung pinagtatanggol nyo nga ang questionable Si Sara Duterte nga ang kini-question. Saan niya dinala yung pera ng taong bayan? Tapos ang dami ng drama. Ang dami nang nangyari. Kaya ito ngayon, nagsisigaw kayo dyan. Pakinggan natin yung mga sinasabi niya, mga kababayan. Pakinggan lang natin saglit. Kasi people power na raw, mga kababayan Ano pa sinasabi na ito? Mabago. Kaya kami po ay nananawagan, tapusin na ho natin yung ating pong pagiging makapagmadyan. Tapusin na po natin, samahan na po natin sa katotohanan ang ating pong Vice Presidente. Nilayan niya na po ang buhay, leader ang hinahanap natin doon na pag may tumindig, magigising na ang taong bayan at dito makikiisa na. Nandito, nagpapahinga lang ang ating Vice Presidente dahil walang tulog. Sa pagkakataon pong ito, bilang isang mamamayan ng ating bayan, may obligasyon po tayo sa bayan natin na tayo po tumindig sa tama, tumindig para matapos na ang kahirapan. Hanggang tayo po ay hindi... Teka lang guys Tingnan ninyo pakita ko lang sa inyo. Ang nanonood po ngayon live, 390. Ano mangyayari nito? Paano ang people power nyo kung 390 lang yung nakasubaybay sa inyo dito sa inyong live? Tapos nandyan sila sa saan ba sila? Sila naman habang nandito sa sa Veterans Memorial Medical Center, nag-aaya pa sila ng mga tao, hindi sila pinapasin, damadaan-daan lang yung mga tao. Paano mangyayari dyan? Nasaan na yung Teka, tanong ko na rin. Teka, buti naalala ko. Nasaan na yung 32 million? Nasaan na yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte? Baka nandun lang sa
Alam mo, maliit na, no? Card. Baka nandun lang yung 32 million sa SD card, eh. Kasi nasa na yung suporta. 300 ang nanonood, sabihin natin 500. Tapos nagyaya kayo diyan diyan sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi nga kayo pinapansin. Nasa na yung sinasabi niyong people power? At sino ba 'to nagsasalita? Hindi nga kilala 'to nagsasalita. Ha? Tuloy natin. Mga buhaya natin, mga congressman na mga politiko, yun po ang gusto nila. Kung kayo man po, dyan sa kabilang kanto, nakinabang sa AIX, nakinabang sa AKAP, karapatan nyo po yan, pera nyo ho yan, tanggapin nyo po. Pero yung katotohanan, lumipat po kayo rito. Mas marami ho kayong makukuha benepisyo pagka hindi nilanakaw ng mga congressman natin ang pera ng bayan. Kaya wag ho sana tayong matakot na ipaglaban natin ang tama. Ngayon na, tumindig na ang agila, ang isuper hintay natin ang ating presidente, samahan po natin po siya. At bilang chairman po ng committee ng Public Security and Order, nakita ko po ang pangyayari sa video, yung pangyayari kay Vice Presidente na sasarhan siya ng isang opisyal na pulis na tatamaan at walang pakundangan. Sa Monday, mag-privilege speech po ko, patatawag ko at pa-identify ko. Congressman pala to. Sino kaya to? Hindi ko kilala. Pasensya na kayo guys, ha. Congressman pala to. Hindi ko lang kilala kung sino to si Congressman. Ano to? Sino ba to? Doon naman sa binanggit niya yung doon sa sa ambulansya. Nung matatakpan si Sara Duterte, nandun si Sara Duterte. Kasi binabantayan yung kanyang labs tuloy. Sorry. Binabantayan yung kanyang yung kanyang kaibigan, tropa. Hindi ko alam kung totropahin o jojowain. So, bantay sarado niya. Talagang binantayan niya magdamag hanggang dumating yung order na ililipat siya sa correctional for women na hinarang. Napunta siya, nahimatay siya, dinala siya sa St. Luke's. At ngayon, di daw nagreklamo nga si Bato, bakit hindi tinanggap sa St. Luke's? Ibinalik dito sa dito sa Veterans Memorial Center. Tapos ngayon, Veterans Memorial Medical Center. Tapos ngayon, nandito na sila. Si Sara Duterte nagpapahinga, si Congressman ito nagsasalita, magpi-privilege speech at kikilalanin kung sino. Yung video na yun, nakita ko yun. Sa tingin ko mga kababayan, hindi niya napansin si Sara Duterte. Hindi naman pwedeng hindi mo pwedeng yung talagang tatamaan mo, yung sasadyain mo, tamaan ng Vice President. Hindi niya kaya gawin yun. Hindi niya lang siguro nakita. Kasi nagkakagulo nagmamadali sila. Tapos ibababa niya, buti may humarang. Siguro hindi niya nakita. Pero mali pa rin para sa akin, mali yung ginawa nung magsasara. Dapat, tiningnan niya muna kung sino yung nasa ilalim. Paano kami mga tao? Wag na natin sabing si Sara Duterte o na si Vice President, kahit sinong tao. Hindi mo dapat isasara yung likod na pinto ng ambulansya. Hindi porke si Vice President nandun. Issue na naman naging issue kasi si Vice President yung nandun. Pero kung tutusin, mali talaga yung ginawa nung dapat sinilip niya muna bago niya isasara at nakiusap siya, guys, teka lang. Talagang guys talaga yun. Vlogger yung dating. Sabihin, mga brad, mga sister, alis muna kayo dyan, sasara natin, dadalhin natin sa hospital si madam. Dapat ganun. Nangyari, gaganon. Hindi naman hinarang ba? Siguro kung medyo walang humarang, baka sapul nga si Sara Duterte.
Mali yun. Ako sumasang-ayon, mali yun. Dapat hindi ganun yung ginawa nung ano. So, pero ano naman wala naman nangyari. Hindi naman ituloy eh. So, sabi neto ni Congressman, magpi-privilege speech daw siya at aalamin kung sino yung tao na yon na muntikan, matamaan itong si Vice President Sara Duterte. Ano pa sinasabi? At pananagutin natin na saan na yung sinasabi nyo to serve and to protect. Samantala, sino ba ang pinoproteksyonan nyo? Yung magnanakaw sa bayan? Tumindig na ho ang Vice Presidente. Samahan na po natin ito. Sa mga hanay po ng dalawang gulong, alam ko po, nagpupursigi kayo, pero samahan nyo rin po sana kami sa paglilinis ng bayang ito. Sila naglabit to. Samahan nyo po kami sa katotohanan. Alam ko, nag-aalinlangan kayo dahil sa lahat ng diktador, mas grabe itong bangag ng presidenteng ito kaysa sa tatay niya. Pag ito ay pinatagal pa natin, mas lalong maghihirap ang bayan natin. Huwag magpasuhol sa akap, sa AICS na ipinamimigay po sa inyo. Okay. Teka, naghangers. Teka lang guys tuloy natin. Loobin sa inyong pong sektor. Karen, kasi siya ang nasa taas, and then JR plus. Oo, ito po medyo English. Buti na lang po kumain ako ng American bread kanina. Maiintindihan ko rin ito. Ito po si Ma'am Lodi, palagpagan po natin. Magandang gabi, mga maiso! First time. Okay, so yan po yung nangyayari ngayon sa ito mga kababayan ay may iba't ibang mga nagsasalita dito sa kanilang programa. Ay, pera! Mayaman! Matalino! Bobo! Yan, kung sino-sino na po nagsasalita. Ayan. Si Kibuloy na to. Okay, so itong banda, siguro habang inintay nila yung mga iba pang speakers, nagpatugtog sila ng mga kikibuloy. So yun po yung nangyari ngayon sa Veterans Memorial Center. Andyan po sila ngayon at ewan ko kung people power to kasi walang power eh. Ayan ilang tao lang ang nandirito. Wala pang 500 mga kababayan. At ito, bilang pagtatapos mga kababayan, ito pakita ko sa inyo merong ewan ko mga kababayan sabi ng iba drama lang daw to drama. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo post muna natin. Okay, ayun po ito mga kababayan ito po yung nangyari kay Zulaika Lopez mga kababayan. Sabi rito, tahana, I'm here na. Ayan, humagulgol si Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, ng lapitan ni Vice President Sara Duterte ito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, kung saan siya isinugod ng mga security personnel ng Kamara de Representantes matapos mawala ng malay habang isinisilbi ang transfer order para mailipat sa Women's Correctional Institute sa Mandaluyong City. Kanina lang po ito. Umani naman ang batikos si BP Sara Duterte mula sa iba't ibang sektor dahil sa umunay pagtatangka nitong pigilin ang pagpapatupad ng transfer order na inisyo ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pamumuno ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Panoorin natin ang drama
Mga kababayan, panoorin po natin. Ay, ang pong umiiyak mga kababayan ay si Zuleika Lopez. At ang nakatayo naka-blue ay si Sara Duterte. At meron chismis mga kababayan sa ibang video natin pag-usapan. Sa ibang video natin pag-usapan yung ibang chismis Considering that as requested, Attorney Zoraida Lopez has been examined by the judicial. Ito binabasa ni General Torre yung order, transfer order. At ang alam ko hindi natuloy dahil pinigilan nga ni Vice President Sara Duterte. Pero ito po yung pagbasa ng transfer order sa harap mismo ni Sara Duterte at ni Zuleika Lopez. Grabe hagulgul Grabe hagulgul ni Zuleika Lopez Grabe mga kababayan Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Pero kasama ko doon. Ma'am, si Bibi, si Sino raw kasama niya? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ako naawa ko kay Zuleika Lopez. Sa totoo lang. Ako naawa ko sa kanya kasi sa tingin ko sa tingin ko lang biktima? Parang hindi mga kababayan, naawa ko kasi nadamay siya. Na kung tutuusin dapat ang naghihirap ay gumawa ng kalokohan. Yung nag-utos, yung big boss. Kasi ano lang sila kumbaga sa kaharian, kumbaga sila lang yung mga kanang kamay, kaliwang kamay, yan. Pero hindi sila yung pasimuno. Dapat ang naghihirap yung pasimuno Kaya naawa ko kay Zuleika Lopez. Pero hindi rin as in may reservation pa rin ako bakit kanyo. Kasi naging party siya na itong nangyaring anomalya dito po sa sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kaya parang hirap, nakakaawa pero parang hirap mong talagang hindi pa pwede. Gumawa ka ng kasalanan, damay ka, nagpagamit ka, damay ka pa rin. Ngayon ito, naghihirap ka. Although nakakaawa ka, wala kami magagawa, kinakailangan mong managot. At nandyan sa tabi niya si Vice President Sara Duterte na siya siya yung pasimuno ng lahat ng ito Kung hindi ka dahil kay Sara Duterte, hindi naman magkakaganito Kung nagsalita siya, humarap siya, pinaliwanag niya kung saan napunta yung pera, tapos na sana Kaso nangyari, nananahimik siya tuloy naiipit yung mga tao, nagagalit ngayon Sara Duterte. Napakasimple lang, magsalita ka na kasi, Madam Vice President, sabihin mo kung saan napunta. Diba? Ito, ililipat. Marami nagki-question, illegal daw, hindi raw tama. Pero karapatan kasi ng Kongreso. Diba? Sabi ko nga sa inyo na bilang tao nakakaawa, pero wala tayong magagawa. Yan po ang proseso At eto, marami nagsasabi, drama lang daw. Panoorin natin guys Your choice. May text tayo galing kay SILG Remulla. Ma'am, may sabi ni SILG Remulla. Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. Ma'am, hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. To General Nick Torre from SILG Remulla, transfer of Attorney Zuleika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre,
As verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be afforded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised all permanent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John D. Gumulia. Ma'am, assurance yun. I don't believe in your assurance anymore. That's what they told me in the house. That's where it brought me. Dito, maraming witness, maraming witness. Dito naman sasakay ka naman sa sasakyan ni BP? Kumaya sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni BP. Kasama niyo po si BP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Kumaya sila. Hindi ka naman iiwanan ni BP, ma'am. Dito kami sa likod mo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Muna ako ha. Next. Alright, so yan mga kababayan. Natuloy pala, guys, natuloy sa transfer sa Women's Correctional Institute sa Mandaluyong. At binatikos lang si Sara Duterte dahil nga pinigilan niya, pero wala po yan pong order Hindi naman pwedeng kumontra. So yan mga kababayan, ako yan po yung ilan sa mga nangyari ngayong araw na ito. At tuloy-tuloy pa rin po ang people power na sinasabi ng mga sumusuporta kay Sara Duterte dyan po sa Veterans Memorial Center, na kung saan doon dinala kanina si Zoraida Lopez. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Kapag may bago tayong balita, i-update ko po agad kayo. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.